Hello guys, good morning. Happy Sunday. Ko maaga pa nagising. Mag-ikot sa kampo, duty kahit linggo. Pero okay lang, at least walang naghahapi na man, at least maayos. Patay ko na yung ilaw. Ito yung trabaho ng sundalo eh. Kailangan bago magliwanag para at least patay na yung ilaw, yung kuryente, at least makatipid tayo. Yan. Tapos yung mga tropa na naka-duty, at least paano ma-check natin kung naka-almusal na, naka-breakfast na ba, para palitan natin kung halimbawa na may problema sa nila or personal necessity o CR, at least patitignan natin kung anong problema nila. Pero ngayon na so far okay naman sila ngayon. Kaya isa ko guys, tignan nyo, mag-isa lang ako dito, walang kasama dito ako sa opisina kasi tatambay para at least may tawag lang, madali akong maka-react malapit lang sa post. Okay naman sa akin mag-isa kayong linggo kasi at least yung ibang tropa naman palit-palitan naman ng duty namin. Sunod naman sa iba naman ang duty sa linggo, para kasi yung ibang tropa nakapaglaban na o nakabili na kung anong kailangan nila para bukas. Bukas naman sa office, di ba? At least dito tayo, safety ang kampo. Ngayon naman guys sa loob ng 20 years ko, ito okay naman. Ganito sunod lang tayo kasi lahat naman ng trabaho hindi naman tayo pinilit pumasok kasi may kapalit man din naman kasi ang natin ng serbisyo, yung kaligayahan ng ating mga pamilya, di ba? Makapag-aral, bibili yung mga gusto natin, mga regalo sa ating mga anak, kung anong gusto nila, yung mga cellphone, di ba? Ito naman kasi serbisyo guys, wala namang hindi naman talaga mahirap kumbaga kahit malayo tayo sa pamilya, okay lang kasi may cellphone naman ngayon. Hindi katulad ng unang panahon pa namin na kailangan pang sulat. Year 2000, 2005, 2006 wala pang internet, di ba? Pero ngayon is high moral na yung tropa na kahit anong oras, anytime makatawag, makita ang pamilya, di ba? Kita mo na yung anak mo kahit nasa bahay lang, di ba? Hindi katulad ng unang panahon, malayo talaga. Kailangan mo pang umuwi bago mo makita mo talaga yung pamilya mo. Pero ngayon, tulad ng ganito, duty ako, kakatapos ko lang tumawag sa pamilya ko na kung anong kailangan dyan, di ba? Namamonitor ko na, diba? Lalo na ngayon kasi tumaas pa lalo yung namin, rice allowance namin na SA namin, di ba? This na talaga yung namin, hindi na kami magutom dito sa loob ng kampo. Kahit yung SA lang namin ang gagastusin namin is 10,500. Sobra-sobra na ito sa namin, sa pagkain namin. Makapagpaayos pa kami ng mga damit namin, kung may sira, may pang-repero, kung anong gusto namin na may kain sa labas, ito may sobra na rin sa namin sa pagkain namin. Kaya yung mga iba na mga ngarap na magsundalo, pag-isipan nyo rin kasi hindi yung pagkasundalo porkit malaki na yung sahod ng sundalo ka na, hindi, kasi kailangan bukas sa puso mo para at least happy ba makarating kayo katulad sa amin na mag 20 na kami, makaretire. Hindi namin noong unang panahon, hindi namin iniisip yung sahod. Ang inisip namin is kahit maliit ang sahod, maraming benepisyo, tulad na sa ospital, libre kami sa ospital, di ba? Wala na kaming alalahan na kung halimbawa na may magkasakit sa pamilya namin, covered siya ng sa AFP na dependent, di ba? Kaya ang kagandahan nun, lalo na ngayon kasi salamat sa mahal na Pangulo, tumaas ng namin ang SA, pati yung dumubli yung sahod din. Salamat sa pamahalaan na at least kahit paano, kahit mababa lang hindi naman kami degree holder, pero at least ngayon proud kami na at least yung mga nasakripisyo namin is napapalitan din para sa pamilya. Kaya hanggang guys, tawag dito tayo mga nasa serbisyo, natural lang naman malungkot, pero siyempre di ba, tawag dito ito yung sinumpaan natin tungkulin. At saka darating din kayo na makaka-retire din kayo katulad namin. Katulad ko, nag-apply na ako mag-retire kasi at least pwede na rin, at least makasama ko na rin yung pamilya ko. At least masaya na ako, at least na
ano ko yung sa serbisyo ko na proud ako na tawag dito na kahit paano nakarating ako sa loob ng 20 years. Kaya kayong mga baguhan, huwag niyong isipin magmadali agad na tumanda kasi mahirap din pag tumanda na kayo. Sabihin niyo mag-retire na kayo, hindi. Pag tumanda, pag-retire na kayo, marami na rin kayong sakit, di ba? Huwag muna kayo, enjoy niyo muna yung pagsiservisyo sa ng mga 5 years pagsiservisyo. Tawag dito, enjoy niyo lang, make it continuous your work, enjoy, tapos yung saving, di ba? Kailangan planohin natin yung sahod natin. Hindi agad na mag-withdraw, agad natin yung gastos. Iplano natin yung pinaghirapan din natin dito bawat oras, bawat araw. Iisipin natin na may pupuntahan yung pera natin, di ba? I-saving natin kung halimbawa na may may pag-ipunan tayo, makabili tayo ng lupa or bahay, may priority natin yun, di ba? Kasi ang saving, anytime may happen sa atin na meron tayong emergency pa, may makukuha tayo di ba, na pera. Saka hindi naman natin mauubos yung pera sa biroy mo. Taas ang sahod natin ngayon, nasa 40 plus na. Kung magbago kang pa ako sundalo, hindi mo man yan agad ang pagkain agad, mauubos mo ba yung 40,000 sa isang buwan, di ba? Huwag natin sayangin, huwag natin iwaldas yung ating pinaghirapan dito sa serbisyo kasi tinulungan na tayo ng pamahalaan na dumoble lahat ang sahod natin, pati ang pagkain natin. Kaya tayo naman, tulungan naman din natin ang sarili natin na makaipon para sa future natin, mag-retire tayo or para sa mga anak natin mag-aaral ng college, di ba? O yung mga dream house natin, matupad natin, di ba? Ganoon. At least meron tayong may nakikita tayo sa ating pinaghirapan. Yan lang guys, kasi hindi na magtatagal, kasi duty man ako. Iikutin ko na naman itong buong kampo kung nakakain ng tropa ngayong tanghali. Salamat guys, thank you sa panonood. God bless.